ihatid ni Amir si Jasmine sa apartment niya, hindi pumayag si Amir na hindi siya samahan nito hanggang sa tapat ng pinto. Gusto raw nitong masiguro na nasa loob na siya ng apartment niya bago siya mawala sa paningin nito. Nang mabuksan na niya ang pinto ay nilingon niya ito. Nang mapatingin siya sa mukha nito, parang ayaw pa niyang umalis ito. Gusto mo bang magkape muna? Tanong niya rito bago pa niya mapigilan ang sarili. Matagal na tinitigan siya nito. Halos lukuban na siya ng hiya bago ito ngumiti. Sure, pwede mo na rin bang samahan ng makakain? Ayaw mo kasing mag-dinner tayo sa labas eh. Nagugutom na talaga ako, anito sa magaang na tinig. Napangiti siya. Okay, pero sandwich lang ang kaya kong ipakain sa iyo, ha? Sabi niya bago siya tuluyang pumasok. Nang makapasok na rin ito ay isinara na niya ang pinto. Binuksan niya ang ilaw, pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang bag sa sofa. Nagpaalam siya rito bago siya dumiretso sa kusina. You have a nice place, very homey at halatang babae ang nakatira, komento nito. Hindi niya namalayan ang pagsunod nito sa kanya. Pagkatapos niyang magtimpla ng kape ay hinarap niya ito. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang tasa ng kape nito. Siguradong kumpara sa kinalakihan at tinitirhan mo ngayon, napakasimple lang ng bahay ko, aniya rito. Tumawa ito, kapag kuwan ay umupo ito sa isang silya roon. Yes, it's very different. Nasa interior design ang linya ng mga magulang ko, kaya mas mukhang showroom kaysa tirahan ng bahay na kinalakihan ko. Dapat ay maingat ang kilos sa bawat sulok ng bahay namin, dahil baka may masirang display at furniture doon na nagkakahalaga ng daang libo, at kung minsan ay milyong piso pa. So, I have never felt at home. Hindi gaya rito sa bahay mo, isang tingin pa lang ay alam kong ikaw ang personal na nagayos dito. Halatang ginagamit din ang lahat ng kasangkapan dito. It has a warm feeling to eat, sabi nito, kapag kuwan ay ngumiti ito. Panipi. I'm sure you will be a very good homemaker, dagdag nito. Nag-init ang kanyang mukha, alam niya ang katumbas ng sinabi nito, magiging mabuti siyang asawa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nahiya. Tumikhim siya, I hope so. Nako, nakalimutan ko na ang sandwich mo, aniya, saka mabilis na kumilos upang gawan ito ng makakain. Sandwich lang ba ang kinakain mo sa gabi? O nagluluto ka papag-uwi mo? Tanong nito nang ihain niya rito ang sandwich. Nagkibit balikat siya, nagtimpla na rin siya ng kape para sa sarili niya, pagkatapos ay umupo siya sa tapat nito. Kapag maaga akong umuwi, oo. Pero dahil madalas akong nasa date after work, sa labas na ako kumakain kaya pag-uwi ko ay natutulog na lang ako, aniya, saka humigop ng kape. Saglit na tila natigilan ito, pagkatapos ay tinitigan siya nito. You always go out on dates. Yes, blind dates actually. Hindi na ako bumabata kaya sa tingin ko, hindi masama kung magbabaka sakali ako na makita ko ang lalaking hinahanap ko sa ganoong paraan. Hindi ako heroine sa romance novels na kahit hindi naghahanap ay bigla na lamang nakikilala ang lalaking para sa kanya in the most extraordinary way. Kaya ako na ang humahanap sa kanya, paliwanag niya rito. Naging komportable na siyang magsalita rito. Pakiramdam niya ay bumalik sila noong una silang nag-usap sa hotel room nito. Tiningnan siya nito ng mataman. Nahanap mo na ba siya? Maingat na tanong nito. Nagkibit balikat siya. Sa ngayon, wala pa akong nakikilala na pumasa sa mga ideals ko. Bakit? Ano bang mga ideals mo? What's with all the questions? Tanong niya rito, saka bahagyang tumawa upang pawiin ang pagkailang niya rito, dahil sa kaseryosuhan ng mukha nito na dagliring nawala. Nagkibit balikat din ito, saka kumagat sa sandwich nito. Just trying to make conversation. Well, ang gusto ko ay responsible. Oo nga naman financially stable, at mature. Not necessarily rich but at least, he must be someone who will be a good provider. Hindi ako masyadong partikular sa hitsura. As long as I find him pleasant to look at, okay lang sa akin kahit hindi siya sobrang gwapo. Of course, I prefer someone older than I am. Tulad ng sinabi ng kaibigan ko, masyado pa kaming bata para matawag na sugar mommy, napahinto siya sa pagsasalita nang bigla itong umubo. Napatingin siya rito, okay ka lang, nag-aalalang tanong niya rito. Tumikhim ito, okay lang ako, sagot nito, pagkatapos ay tumingin ito sa wristwatch nito. I think it's already getting late, kailangan ko nang umuwi. Salamat sa kape at sandwich, anito at tumayo na. Tumayo na rin siya, inihatid niya ito hanggang sa labas ng pinto. Mag-iingat ka, aniya rito. Nakangiting tumango ito. Akmang tatalikod na ito nang bigla itong tumigil, at muling humarang sa kanya. Jasmine, I think it will be good if you could find your ideal man. But I think, it would be better if you found a man who can make you really, really happy.
Biglang sabi nito. Bago pa siya makapagsalita ay ngumiti ito. Mauna na ako. Sinundan na lamang niya ito ng tingin, hanggang sa makasakay ito sa kotse nito. Nanatili siyang nakatayo roon hanggang sa mawala na sa paningin niya ang sasakyan nito. Kapag kuwan ay napangiti siya. Those were sweet words coming from a bully. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng kasiyahan. Abala si Jasmine sa pag-type sa keyboard ng computer niya, nang bigla na lang may naglapag ng isang tasa ng umuusok na kape sa ibabaw ng mesa niya. Napatingala siya. Nagulat siya nang makita niya si Amir. That's to thank you for the coffee you offered me last time, anito at pumasok na sa opisina nito. Nakamaang na sinundan niya ito ng tingin. Kapag kuwan ay nakangiting tiningnan niya ang umuusok na kape. Mula ng gabing patuloyin niya ito sa apartment niya ay napansin niyang naging mabait na ito sa kanya. Hindi gaya noong nagsisimula pa lamang siya bilang sekretarya nito. Na pinapansin nito kahit ang kaliit-liitang mali niya sa mga ipinapagawa nito sa kanya. Sinisita rin siya nito kahit isang minuto lamang siyang malate sa trabaho. Ang akala niya noon ay may lihim itong galit sa kanya. Masaya siya na hindi naman pala ganoon ang kaso. Kinuha niya ang tasa at saka humigop ng kape. Pakiramdam niya ay espesyal ang lasa niyon, mas masarap kaysa sa mga mamahalin at espesyal na kapeng natikman na niya noon. Ngumiti siya ng maluwang. Dahil lang sa isang tasa ng kape na ibinigay ng boss niya, pakiramdam niya ay umangat siya sa lupa. Hindi na mabilang ni Amir kung ilang beses na siyang sumulyap sa salaming bintana ng opisina niya. Natatanaw niya roon ang mga cubicle ng mga staff niya sa departamento niya, partikular na si Jasmine na nakapwesto sa cubicle na pinakamalapit sa opisina niya. Abala ito sa pag-type sa keyboard ng computer nito, seryoso ang mukha. Hindi niya naiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ito. Noong una ay hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit aliw na aliw siya rito, at kung bakit palagi niya itong gustong makita. Tuwing kasama niya ito, parang gusto niya itong hapitin palapit sa kanya. Tulad na lamang noong unang pagkakataon na magkasama silang nag-overtime, ipinagtimpla pa siya nito ng kape, at tinulungan sa ginagawa niya. He found her actions and words heartwarming. Nang ihatid niya ito sa apartment nito at alukin siya nitong pumasok muna upang magkape, he was really happy. Pakiramdam niya, kahit paano ay pumapayag na itong maging bahagi siya ng buhay nito hindi lang bilang boss nito, something he's always wanted to be ever since he first met her, except he didn't have the chance because she was gone before he woke up. Noong nasa loob na siya ng apartment nito, ay hindi niya naiwasang makaramdam ng kakaibang kapanatagan. Bawat sulok ng bahay nito ay may bahid nito. He even smelled her faint scent inside her house and he found it intoxicating. Bigla ay na-realize niya ang dahilan kung bakit palaging gusto niya itong makasama. There was something in her that was very homey tulad ng bahay nito. Kapag nakikita niya ito, nagiging komportable at panatag siya. Ganoon ang naramdaman niya noong nasa loob sila ng hotel room niya. Yung tipong gusto niyang ihinto ang oras upang hindi matapos ang sandaling magkasama sila. Ngunit agad na nabura ang mga isipin niyang iyon nang mag-usap na sila. Hindi ito nagdalawang isip na sabihin sa kanya na nakikipag-date ito para makilala ang lalaking makakasama nito habang buhay. Sa umpisa ay napahanga siya sa conviction nito na hanapin ang kaligayahan nito. Ito pa lang ang babaeng nakilala niya na ganoon kadeterminado. Hindi ito tulad ng iba na nagpapatumpik-tumpik at naghihintay lamang ng magiging kapalaran nito. Habang nagsasalita ito, parang gusto niyang sabihin dito na tapos na ang paghahanap nito. That he was more than willing to be the man she's been looking for. But his heart sank when she told him about her ideal man. Sure, pasado siya sa halos lahat ng sinabi nito, ngunit bagsak siya sa isang bagay na sa tingin niya ay pinakamahalaga para dito. Mas gusto raw nito ang lalaking mas matanda rito. Kahit kailan ay hindi siya naging insecure sa edad niya, ngayon lang. And why did one's age matter so much to a woman anyway? It was just a number, for God's sake. Hindi naman sukatan ng pagkalalaki at abilidad ang edad. Gusto niya yung sabihin dito ng gabing iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Mahirap na, baka mahalata nito na sensitive siya sa issue ng age difference nila. After all, halata namang wala itong interes sa kanya dahil kung mayroon, hindi ito magkukwento ng ganoon sa kanya. Napailing siya, hindi siya makapaniwala na darating ang panahong mamoroblema siya ng ganoon. Sa buong buhay niya ay hindi niya naging problema ang babae. Nakita niyang tumayo na ang ilang mga empleyado. Tiningnan niya ang wristwatch niya at lunchtime na pala. Nang muli siyang mapatingin kay Jasmine, may kausap itong isang babaeng empleyado. Tumayo siya at nagtungo sa pinto. Yayayain niya itong mag-lunch. Bahagya pa lang niyang nabuksan ang pinto nang matigilan siya sa narinig niyang pag-uusap ng mga ito. Jasmine, free ka ba mamayang gabi? Tanong ng babaeng empleyado na hindi niya matandaan ang pangalan. Oo, why? Natatandaan mo yung ikinwento ko sa iyo dati na pinsan kong engineer.
Yung palaging naa-assign sa malayong lugar, at pinag-iisipan ng pumirmi rito sa Maynila. Ay, oo, Michael, ang pangalan niya. Di ba? Tanong ni Jasmine rito. Siya nga, you see, nasa Maynila na siya ngayon. Naikwento kita sa kanya at saka naipakita ko sa kanya yung picture natin noong lumabas tayo minsan. He's obviously interested in you. Gusto kanyang makilala. Gusto mo bang makipag-date sa kanya mamayang gabi? Para siyang itinulo sa kanyang kinatatayuan. Anong klaseng kaibigan ng babaeng ito at ibinubuyo si Jasmine sa kung sino? Mamayang gabi na. Teka lang Winona, hindi ako sure kung gusto kong makipag-date mamaya. Bahagya siyang napangiti sa isinagot ni Jasmine. Girl, you have to go. Super good catch si Michael. Promise, magugustuhan mo siya. He's exactly your ideal man, pangungumbinsi ni Winona kay Jasmine. Ha, there's no way na papayag si Jasmine dahil sa sinabi mo. Sige na nga, kapag kuwan ay pagpayag ni Jasmine. Nawala ang ngiti niya, at biglang nagprotesta ang kalooban niya. Tuluyan na niyang binuksan ang pinto. Sabay na lumingon ang mga ito sa kanya. Tila bantulot na binati siya ni Winona, pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Jasmine at mabilis na umalis. Tumayo si Jasmine at nakangiting humarap sa kanya. Magla-lunch ka na ba? Kung hindi niya narinig ang pakikipag-usap nito kay Winona, baka natuwa siya sa tanong nito. Kaya lang ay nasira na ang mood niya. Yes, walang ngiting sagot niya. Naglakad na siya palayo rito. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang huminto siya at lumingon dito. By the way, marami tayong gagawing trabaho mamaya. Mag-o-overtime tayo. Bumakas ang pagkabigla sa mukha nito. Do you have any problem with that? Tanong niya rito. Wala ho, sir, tila alanganing sagot nito. Good. Mag-o-overtime din tayo bukas, at sa mga susunod pang mga araw, kaya kung ako sa'yo hindi ako mag-schedule ng kahit ano sa gabi. Pagkasabi niyon ay tinalikuran niya ito. Hindi niya hahayaang makipag-date ito sa kung sino-sino. Pakiramdam ni Jasmine ay malapit nang mamuti ang buhok niya sa sobrang inis. Ang akala niya ay okay na ang lahat sa pagitan nila ni Amir. Kung gaano kabilis itong naging mabait sa kanya ay ganoon din kabilis na bumalik ito sa dating nakakairitang pambubuli nito. Mukhang mas matindi pa ngayon. Halos araw-araw ay pinag-o-overtime siya nito. Hindi naman siya makahanap ng tiyempo upang magprotesta rito. Nasira ang plano niyang makipag-date sa pinsan ng isang katrabaho niya, at hindi niya masabi rito kung kailan siya pupwede, dahil hindi niya alam kung kailan siya makakauwi ng maaga. Bukod noon ay naging masyadong metikuloso si Amir sa lahat ng ginagawa niya. Pati font ng report niya ay pinapapalitan nito, samantalang ayos na rito ang dati niyang ginagamit. Mas madalas na itong humingi ng kape sa kanya, samantalang dati ay hindi naman ito mukhang mahilig sa kape. Para itong bata na araw-araw na lang nangiinis sa kanya. Napukaw ang pag-iisip niya nang marinig niya ang pagham ni Letty, habang naglalakad sila patungo sa cafeteria upang mag-lunch. Kababalik lang nito mula sa 3 araw na pagbabakasayon nito. Pagkalipas ng 2 linggo ay saka lang uli sila nagkasama-samang 3. Pinagmasdan niya si Letty, kumpara sa kanya, para itong nakalutang sa ulap kong makangiti. Hindi ko alam kung matutuwa o maiinis ako dahil mukhang ang saya-saya mo Letty, matamlay na sabi ni Aya. I just want to go on leave too, nafu-frustrate na sabi niya. Tumawa si Letty. Bakit Jasmine, terror ba ang bago mong boss? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Itinirik niya ang kanyang mga mata. Amir Suarez is the biggest bully I've ever met in my entire life. And to think he's 4 years younger than all of us. Malapit na akong mag-resign. Mukhang nakikisimpatya naman si Letty sa kanya. Maya-maya ay bumaling ito kay Aya. Aya, may problema ka ba? Kumurap si Aya. Ha, wala no. Tara na ngang bumili ng pagkain, yaya nito sa kanila na nagpatiuna ng pumasok sa cafeteria at dumiretso sa counter. Kapansin-pansin ang madalas na pananahimik nito. Tila palagi ring lumilipad ang isip nito. Sumunod sila ni Letty rito. Pagkatapos nilang bumili ng pagkain ay umupo sila sa mesa na nasa dulo. Ang baho, biglang bulalas ni Letty habang nakatakip ang kamay sa ilong nito. Natigilan sila ni Aya nang akmang susubo na sila. Anong mabaho? Nagtatakang tanong niya kay Letty. Tumingin ito sa garlic rice nila ni Aya. Umasim ang mukha nito, pagkatapos ay tumayo. Hey Letty, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Aya na tumayo rin. Sa halip na sumagot, mabilis na tumakbo si Letty patungo sa restroom. Nawiwindang na sinundan niya ito ng tingin, pagkatapos ay nagkatinginan sila ni Aya. May ideyang biglang pumasok sa isip niya. Aya, are you thinking what I'm thinking? Yes, come on, sundan natin siya, sagot ni Aya. Tila isang malakas na bagyo ang dumating sa Valencia Furniture, dahil sa bilis ng mga sumunod na pangyayari.
Halos hindi makapaniwala si Jasmine sa mga revelasyong nangyari, kumpirmadong buntis si Letty. Ngunit ang mas nakakagulat sa lahat, nalaman nilang may asawa na pala ito sa katauhan ng walang iba kundi ang presidente ng kumpanya nila na si Damon Valencia. Hindi sila makapaniwala na nagawa iyong ilihim ni Letty sa kanila ni Aya. Ngunit nang marinig nila ang panig nito, nagawa nilang unawain ito. Naging malaking isyu ang nangyari kay Letty sa buong kumpanya. Kinabukasan ay nagpatawag ng emergency conference si Damon. Sa harap ng lahat ng empleyado ay inamin nito ang tunay na sitwasyon nito at ni Letty, maging ang tunay na nadarama nito para sa kaibigan nila. Parang pelikula ang kwento ng pag-iibigan ng mga ito. Not long after, ikinasal ang mga ito sa simbahan. Siyempre ay invited sila ni Aya. Kitang-kita nila kung gaano kasaya ang kaibigan nila. Kahit alam niyang masama ang mainggit, hindi niya naiwasan makadama ng ganoon. Mabuti pa ito dahil nahanap na nito ang significant other nito. A few months ago, maniniwala ka ba kapag may nagsabing mauunang mag-asawa at magkaanak si Letty kaysa sa atin? Tanong ni Aya sa kanya habang kumakain sila ng dessert sa cafeteria. Umiling siya, malamang ay tatawanan ko ng todo ang magsasabi nun. Tumawa si Letty, kahit maumbok na ang tiyan nito ay pinipilit pa rin itong pumasok. Saka na lang daw ito magma-maternity leave, kapag hindi na raw nito kayang magtrabaho. Makakapag-asawa rin kayo, sigurado ako na malapit nang mangyari iyon. Sabi nito sa kanila. Itinirik ni Aya ang mga mata nito. Hello, I don't even have a boyfriend. Bumuntong hininga siya. I don't even have time to date anymore dahil lagi na lang akong pinago-overtime ng buwisit kong boss. Nang minsang nagreklamo ako, ang sabi ba naman niya sa akin, bakit daw ako nagmamadaling umuwi, wala naman daw naghihintay sa akin sa bahay. Kainis, reklamo niya. Natigilan siya nang tingnan siya ng mataman ng mga kaibigan niya. Ngumiti si Letty, ngunit hindi ito nagsalita. Hi, Jasmine, you can really be dense sometimes, ani Aya habang nakapangalumbaba. Kumunot ang noo niya, ngunit bago pa niya ito matanong ay bigla niyang narinig ang tinig ni Amir mula sa kanyang likuran. I knew you'd be here. Pumikit siya ng mariin, pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago niya nilingon si Amir. There he was looking gorgeous as he stood at the entrance of the cafeteria, oblivious to the admiring looks he got from all the people there. Nang masalubong niya ang mga mata nito, bahagyang umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Pakiramdam niya ay tumalon ang puso niya, ngunit pinilit niyang ignorin iyon. Tapos na ang break, Jasmine. I have something to tell you. Follow me, ani Amir at tumalikod na. Napabuga siya ng hangin bago tumayo. Mauna na ako, baka mag-tantrums pa ang bata kapag hindi ko siya sinunod, aniya sa mga kaibigan niya na ikinatawa ng mga ito. Nang akmang susunod na siya kay Amir ay huminto ito, at humarap sa kanya. Napaatras siya ng bahagyang maningkit ang mga mata nito. I heard that, tila nagbabantang sabi nito, saka muling tumalikod. Napangiwi siya, hindi niya gusto ang talas ng pagkakasabi nito niyon. Wala sa loob na napabilis ang pagsunod niya rito. Mag-out of town tayo, this weekend ang alis natin. Gusto ni Damon na pumunta ako sa isang conference, at syempre ay isasama ko ikaw. Dahil nandoon sa lugar na iyon ang isa sa mga pagawaan ng Valencia Furniture, gusto rin ni Damon na i-check natin yun. Isisingit ko na rin ang pagkausap sa isang VIP client na doon nakabase. Mahabang paliwanag ni Amir sa kanya nang nasa loob na sila ng opisina nito. We might stay there for 2 days kaya mag-impake ka ng gamit mo, maliwanag ba? Nahigit niya ang kanyang hininga. Alam niya na hindi siya maaaring tumanggi. Sige, yun lang ba ang dahilan kung bakit nag-effort ka pang puntahan ako sa cafeteria? Tanong niya rito, tila natigilan ito, pagkatapos ay nakangiting nagkibit balikat ito. Yes, you can go back to work now. Sagot nito. Itinikom niya ng mariin ang kanyang bibig. Naiinis na tinalikuran niya ito. Ano ba ang kasalanang nagawa niya, at iniinis siya nito ng ganoon. Umawang ang mga labi ni Jasmine nang malaman na sa halip na sa isang hotel sila tumuloy ni Amir, sa isang bahay na animo showroom sila pumunta. Ang bawat parte ng unang palapag ng bahay ay puno ng furniture na tatak Valencia. Ang sabi ni Damon, kagagawa pa lang ng bahay na ito. Hindi pa kompleto ang mga gamit na nakadisplay rito. Dahil malapit ito sa factory, ang sabi niya ay dito na lang tayo tumuloy. Tutal naman daw, hindi pa ito bukas sa publiko. Paliwanag ni Amir sa kanya. Pagkatapos ay nagpatiunan na itong umakyat sa hagdan patungo sa second floor. Walang kibo na sumunod siya rito. Binuksan nito ang isang silid at pumasok doon.
Inaasahan niya na maraming laman ang loob yun, ngunit nagulat siya nang makita niya na ang tanging naroon ay isang malaking kama. Inilapag ni Amir ang bag nito sa isang sulok, at humarap sa kanya. As you can see, ang first floor pa lang ang may kompletong gamit. Hindi pa ayos ang mga silid dito sa itaas, kaya pagtiyagaan muna natin, casual na sabi nito. Inilimot niya ang kanyang paningin sa buong silid. Saan ang kwarto ko? Kinakabahang tanong niya rito. Bahagya itong ngumiti. Tila may humalukay sa sikmura niya nang makita niya ang pilyong kislap sa mga mata nito. Aren't you listening? Hindi pa ayos ang mga silid dito. Ito pa lang ang pwedeng gamitin dito. Don't worry, wala akong gagawin na hindi mo gusto, sabi nito. Wait, what? Hindi pwede, mariing protesta niya. Hindi na nga siya komportable na nag-out of town sila nang silang dalawa lang. Diskampyado rin siya na sa isang malaking bahay na walang tao sila tutuloy, pagkatapos ay sa iisang kwarto na may iisang kama sila matutulog. Anong klaseng kalokohan iyon? Humalukip-kap ito. Jasmine, it's not as if this will be the first time we're going to sleep in one room, right? Noong una nga ay hindi pa tayo magkakilala. Anong ipinag-aalala mo ngayon? Casual na tanong nito, ngunit mababakas ang amusement sa mukha nito. Bakit parang enjoy na enjoy ka sa sitwasyon? Naghihinalang tanong din niya rito dahil hindi niya kayang sagutin ang tanong nito. Tumawa ito kapag Kwan ay lumapit ito sa kanya. Bago pa niya mahulaan ang gagawin nito ay hinawakan nito ang mga pisngi niya at pinisil ang mga iyon. Ngunit natulala siya nang gawaran siya nito ng isang matunog at mariing halik sa kanyang mga labi na tila gigil na gigil ito. Nanigas ang likod niya at tila nakuryente siya sa init na idinulot ng paglalapat ng mga labi nila. Saglit lamang iyon, ngunit sapat na iyon upang tila magkaloko-loko ang mga lamang loob niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang tila hinahalukay ang sikmura niya. You're the cutest when you're irritated like that. Don't you know that? Nakangising sabi nito sa kanya. Nakamang na tiningnan niya ito. Hindi niya magawang magsalita. Pinisil uli nito ang mga pisngi niya. I'm starving. Get ready. Kumain muna tayo sa labas bago tayo dumiretso sa factory para mag-check, anito, pagkatapos ay lumabas na ito ng silid. Naiwan siya roon na parang tangang nakatulala. Nang bahagya siyang kumalma, napahawak siya sa kanyang mga labi. Tila nadarama pa rin niya ang mga labi ni Amir sa mga labi niya. Nag-init ang mukha niya, hinalikan na naman siya ni Amir. Ngunit sa pagkakataong iyon ay gising na gising ito. Ano ang gusto nitong palabasin? Bakit sa halip na magalit siya sa kapangahasan nito ay mas natuon ang atensyon niya sa masarap na sensasyong idinulot ng halik nito sa kanya? Napabuga siya ng hangin. I'm going crazy. Buong araw na tense si Jasmine habang kasama niya si Amir na tila cool na cool. Hindi nga ito nagpaliwanag sa kanya kung bakit bigla na lang siyang hinalikan nito kanina. Wala rin naman siyang lakas ng loob na tanungin ito. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan sa nadaanan nilang restaurant, lalong tumindi ang tensyon niya nang makabalik na sila sa malaking bahay. Mauna ka nang maligo. Ang banyo sa kwartong ito lang ang pwede nating gamitin. Tatawagan ko lang si Damon para i-report ang mga ginawa natin ngayon, casual na sabi nito, saka lumabas ng silid. Huminga siya ng malalim, kahit paano ay nawala ang kaba niya nang lumabas ito ng silid. Pwedeng matulog na agad siya bago ito bumalik para hindi na niya ito makausap ng matagal. Dahil sa kanyang naisip, mabilis na nag-shower siya at nagpalit ng pantulog. Mabuti na lang at maluwag na t-shirt at pajamas ang dala niya. Nagmamadaling lumabas siya ng banyo, ngunit napasigaw siya nang makita niya si Amir na nasa aktong naghuhubad ng pangitaas nito. What? Gulat na tanong nito nang lingunin siya nito, kapag Kwan ay kumunot ang noo nito. Bakit ka ba sumisigaw? Walang anumang ipinagpatuloy nito ang paghuhubad ng polo nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang magandang pangangatawan nito. Napalunok siya. Bakit dyan ka naghuhubad? Site niya nang makabawi siya sa kabiglaanan. Sinasamantala ko lang na nasa banyo ka. Hindi ko naman alam na mabilis ka palang mag-shower. You don't have to shout like that, sagot nito, saka tumawa. Mukhang nakabawi na ito sa pagkagulat dahil casual na itong naglakad patungo sa direksyon niya. Kasya shower lang niya, ngunit parang bigla siyang nainitan. Muli ay hindi niya naiwasang sulyapan ang matitipunong dibdib at abs nito. Gusto niyang pagalitan ang kanyang mga mata. Bakit ba kasi siya tingin ng tingin dito? Nahigit niya ang kanyang hininga nang bahagyang yumuko ito sa kanya. Jasmine, I didn't know you were such a perv, pabulong na sabi nito sa tapat ng kanyang tainga. Nanayo ang mga balahibo niya nang maramdaman niya ang hininga nito. Nag-init ang kanyang mukha, mabilis na lumayo siya rito. Nang tingnan niya ito, he was grinning like a little devil. Naniningkit ang mga matang hinampas niya ito sa balikat. I'm not, paasik na sabi niya rito, saka tumakbo patungo sa kama.
Tumawa ito ng malakas hanggang sa makapasok na ito sa banyo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan dahil sa labis na pagkapahiya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit mukhang pinagnanasaan niya ito? Samantalang ito ay cool na cool lang, at halatang walang interes sa kanya. Hindi man niya aminin, nanuno siya nang maisip niya iyon. Nagpupunas pa ng buhok si Amir nang lumabas siya ng banyo. Lumipad agad ang kanyang tingin sa kama. Nakahiga na si Jasmine roon. Nakatagilid ito ng paghiga. Masyado itong nakapwesto sa gilid at isang maling galaw lang nito, tiyak na mahuhulog ito sa sahig. Jasmine, umisog ka ng kaunti dito, baka mahulog ka, aniya paglapit niya rito. Nang hindi ito sumagot, lumigid siya sa kabilang gilid ng kama upang tingnan ito. Nakapikit na ito at malalim na ang paghinga, patunay na natulog na ito. Napangiti siya habang pinagmamasdan niya ang payapang pagtulog nito. Noong una niya itong mapagmasdan habang natutulog ito sa hotel room niya, napigilan pa niya ang sarili na hawakan ito. Ngunit ngayon ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Marahang hiniplos niya ang pisngi nito patungo sa nakasabog na buhok nito na bahagya pang basa. Sa pagmamadali mong makatulog bago ako lumabas ng banyo, hindi mo na tinuyo ng maayos ang buhok mo, mahinang sabi niya rito. Bahagyang nawala ang ngiti niya nang maalala niya ang biglang paghalik niya rito. Masaya siya dahil nararamdaman niya na tila attracted ito sa kanya. Alam niya na kung sinamantala niya ang pagkabigla at pagkataranta nito, baka kung saan sila nauwi. Kung alam lang nito kung gaanong pagpipigil ang kinailangan niyang gawin upang huwag itong hapitin palapit sa kanya, at si Ilan ng mapusok na halik nang makita niya ang paraan ng pagtingin nito sa katawan niya nang maghubad siya ng pangitaas na damit. Ngunit nangako siya na wala siyang gagawin dito, kaya idinaan na lang niya sa pang-aasar ang nakaka-tense na atmosphere sa pagitan nila. Ayaw niyang pagsisihan nito ang posibleng mangyari sa kanila kapag bumalik na ito sa tamang buwisyo. Huminga siya ng malalim bago niya inalis ang kanyang tingin dito. Baka hindi na niya mapanindigan ang pangako niya rito. Just looking at her sleeping face made him want to kiss her again. Tama na ang minsang hindi siya nakapagpigil na halikan ito. Pagod at inaantok na rin siya kaya maingat na humiga na rin siya sa kama. Naglagay siya ng sapat na distansya sa pagitan nila ni Jasmine bago siya pumikit. Ngunit nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ni Jasmine, napadilat siya at napalingon dito. Tulog pa rin ito, ngunit nasa alanganin na ang posisyon nito. Nang gumalaw uli ito, mukhang mahuhulog na ito sa sahig, kaya maagap na tumagilid siya, at hinapit ito sa baywang. Kapag kuwan ay maingat na hinila niya ito paharap sa kanya papunta sa gitna ng kama. Umungol lang ito, pagkatapos ay sumiksik sa kanya. Nahigit niya ang kanyang hininga. At that moment, bigla siyang nagsisi na nasa ganoon sila ng sitwasyon. Ngunit nang maramdaman niya ang payapang paghinga nito sa dibdib niya ay nawala rin iyon. Pumikit siya, pagkatapos ay hinapit pa niya ito, palapit sa kanya. Ang akala niya ay mahihirapan siyang makatulog, ngunit ilang saglit lang ay tuluyan na siyang iginupo ng antok. Nagising si Jasmine sa masarap na pakiramdam dulot ng pagkakasubsob niya sa isang mainit na bagay. Napabuntong hininga siya, wala pa sana siyang balak bumangon, ngunit nang maramdaman niya ang banayad na paghinga at pagtibok ng pusong kinasusubsuban niya, napadilat siya at mabilis na nagangat ng tingin. Tuluyan na siyang nagising nang makita niya ang natutulog na mukha ni Amir. Ilang pulgada lamang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Lalo niyang napagtanto kung gaano kaamo ang mukha nito. Mas mahaba pa ang mga pilikmata nito kaysa sa mga pilikmata niya. Ang malambot na features ng mukha nito ay pinagaspang ng 4 o'clock shadow sa mga panga nito. Ang mainit na hininga nito ay tumatama sa mukha niya na nagdudulot ng kakaibang init sa dibdib niya. Mukha itong mabait kapag tulog. Parang natutokso siyang haplasin ang mukha nito at pupugin ito ng halik. Napaigtad siya nang bigla itong kumilos. Ang akala niya ay nagising na ito, ngunit sa halip na dumilat ito, humigpit pa ang pagkakayakap sa kanya. Isinubsob pa nito ang mukha nito sa kanyang leeg, kapag kuwan ay naramdaman ang pagbuntong hininga nito. Huminga siya ng malalim upang pawiin ang tila pagwawala ng puso niya. Nang kumalma na siya, maingat na kumalas siya rito, dahil baka atakihin siya sa puso kapag nanatili pa siya sa mga bisig nito, pagkatapos ay bumangon na siya. Sinulyapan niya uli ito at hindi niya napigil ang mapangiti. Matako talaga sa tulog ang lalaking ito. Naalala niya na hirap siyang gisingin ito, noong nasa hotel room siya nito. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari ng umagang iyon. Nag-iwas siya ng tingin dito, dahil biglang nag-init ang kanyang mukha. Umiiling na tiningnan niya ang wristwatch niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang alas 8 na ng umaga. Alas 9 magsisimula ang conference na pupuntahan nila sa araw na iyon. Mabilis na bumaling siya kay Amir. Amir, gumising ka na. Malilate tayo sa conference. Malakas na sabi niya habang niyuyugyug niya sa balikat. Nang hindi ito dumilat ay lalo pa niyang nilakasan ang pagyugyug dito.
Hey, Amir, umungol ito. Nakahinga siya ng maluwag nang bahagya itong dumilat. Akmang lalayo na siya rito nang hawakan nito ang braso niya. Kumabog ang dibdib niya. Jasmine, mahinang tawag nito sa kanya. Bakit? Kumurap ito, sa katila nakahinga ng maluwag. It was just a dream, anito na tila sa sarili lamang sinabi yun. Kumunot ang noo niya. Ang alin, bahagya itong ngumiti. Umangat ang kamay nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Naririnig kong ginigising mo ako, pero nang magising ako, wala ka na. Mabuti na lang at panaginip lang yun. I thought I would never see you again, just like the first time we met, sabi nito. Nakamang na tiningnan niya ito. Ikaw kasi, bigla kang nawala noon. Hindi mo alam kung gaano ako hindi matahimik tuwing naiisip ko na iyon na ang huling pagkikita natin, tila nanunumbat na sabi nito. Hindi siya makapagsalita. Inaantok pa ba ito? Bakit bigla na lang itong nagsalita ng ganoon? Parang napaka-imposible naman na tulad niya ay nanghinayang din ito noong mga panahong ang akala niya ay hindi na uli niya ito makikita. Malamang ay isa na naman sa mga joke nito ang inagsasabi nito. Tumawa siya ng pilit. Okay, tigilan na natin ang joke na ito. Malilate na tayo. Bumangon ka na riyan, aniya rito. Binawi niya ang braso niya rito, ngunit hindi siya binitiwan nito. I'm not joking, Jasmine, seryosong sabi nito. Napatitig siya rito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Amir, if this is one of your childish games again, I'm not buying it, okay? Malilate na tayo, aniya rito. Napapitlag siya ng hawakan nito ang batok niya at hinila siya payuko rito. Nanlaki ang mga mata niya nang walang babalang siniil nito ng halikang kanyang mga labi. Ibang-iba yun sa halik na iginawad nito sa kanya ng nagdaang hapon. This time it was a deep, sensuous kiss that made her head spin. Napapikit siya at napadapa sa dibdib nito dahil bigla siyang nawalan ng lakas. Ang isang kamay nito ay naglakbay patungo sa kanyang baywang pagkatapos ay niyakap siya nito. Tuluyan na niya itong nakubabawan. She gasped against his mouth when she felt something hard poking against her stomach. Tumigil ito sa paghalik sa kanya. Pareho silang hinihingal habang nakatitig sa isa't isa. Hindi ka pa rin ba naniniwalang seryoso ako? Namamaos ang boses na tanong nito sa kanya. Hindi siya nakasagot dahil nararamdaman rin niya ang sensasyong idinulot ng halik nito sa kanya. Aware na aware din ang katawan niya sa nararamdaman niya sa bandang tiyan niya. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo sinasabing naniniwala ka sa akin. Sa tingin mo magsasayang lang ako ng oras na kunin ang atensyon mo kung hindi ako seryoso sa iyo. I'm trying my best to make you see how much I feel for you. Jasmine, geez, why can't you see it? Tila nafu-frustrate na tanong nito. Amir, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa biglaang revelasyon nito. Huminga ito ng malalim, saka ngumiti. Kapag kuwan ay maingat na tumagilid ito dahilan upang mapahiga siya ng patagilid paharap dito. You don't have to answer now, Jasmine. Take your time. At least, alam ko na naniniwala ka na sa akin. Ang gusto ko lang, sa halip na maghanap ka ng maghanap sa kung saan-saan, try to look at me, okay? Nakangiting sabi nito. Napatango na lang siya sa kawalan ng masabi. Bahagyang pinisil nito ang kanyang pisngi, pagkatapos ay binitiwan na siya nito at saka bumangon. Magayos ka na, kumatok ka sa labas kapag natapos ka ng magbihis para ako naman ang mag-aayos, sabi nito, saka lumabas ng silid. Sa halip na tumalima, tumihaya pa siya sa kama, tinutap niya ang kanyang dibdib. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Mukhang siya ang nananaginip. Hindi siya makapaniwalang gagawin at sasabihin ni Amir ang mga bagay na iyon sa kanya. Try to look at me, naalala niyang sabi nito sa kanya. Tumitig siya sa kisame, na parang hindi kita tinitingnan. Ikaw na nga lang ang lagi kong nakikita, paanas na sabi niya. Safe, hinihingal na sabi ni Jasmine pagdating nila ni Amir sa venue ng conference. 5 minuto na lamang ang natitira bago mag-alas 9 nang makarating sila roon. Sinalubong agad sila ng mga organizer at iginiya sila patungo sa pwesto nila. Sa buong event ay pinilit niya na ituon ang atensyon sa nagsasalita sa stage. Bilang secretary, dapat ay marami siyang may sulat na note. Ngunit tuwi na ay hindi niya maiwasang pasimpleng sulyapan si Amir sa kanyang tabi. Hindi tulad niya, tutok na tutok ang atensyon nito sa nagsasalita, dahil nagmamadali sila, hindi na nila nagawang mag-usap habang nasa biyahe sila. Kahit paano ay narilib siya roon. Hindi niya alam kung makakakilos siya ng normal kung bigla nitong bubuksan ang tungkol sa pinag-usapan nila ng umagang iyon. Inalis niya ang tingin dito at muling tumingin sa nagsasalita. Gumagalaw ang kamay niya upang isulat ang mga naririnig niya, ngunit hindi naman niya iyon naiintindihan. Muli ay pasimpleng sinulyapan niya si Amir. Napapitlag siya nang masalubong niya ang mga mata nito. Automatikong nag-init ang kanyang mukha. Jasmine, don't be rude to the one who's talking. Focus, pabulong na sabi nito sa kanya, sa katila na amused na ngumiti.
Mabilis na nag-iwas siya ng tingin dito. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Kung umakto siya, parang wala siyang sinabing nakakawindang sa akin. Hindi ko talaga masundan ang takbo ng isip niya. Gayunman, sa buong araw ng conference, kay Amir pa rin nakatuon ang halos lahat ng atensyon niya. Kumain muna tayo bago tayo bumalik sa Maynila. I'm starving, ani ni Amir. Pabagsak na humiga ito sa kama. Nanatiling nakatayo si Jasmine. Bumalik sila sa malaking bahay upang magayos at kunin ang mga gamit nila. Tumayo ka na riyan para makaalis na tayo, ani Rito. Sa halip na bumangon, tiningnan lang siya nito. Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng magpahinga kahit 10 minutes lang? Tila nagrereklamong tanong nito. Kapag kuwan ay tinapik nito ang malaking espasyo sa tabi nito. Maupo ka muna rito. Hindi ka ba napapagod sa pagtayo riyan? Humalukip-kap siya. No, thanks. The last time I lay in bed beside you, you did something, nakaingos na sabi niya rito. Na parang hindi ka nag-enjoy, pabulong na sabi nito ngunit narinig niya yon. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Tumawa ito at saka bumangon. Joke lang, mabilis na bawi nito. Maya-maya lang ay bahagyang nawala ang ngiti nito. But do you really hate it that much that I kissed you? Mahinang tanong nito. Hindi siya nakasagot. Napatitig siya sa mga mata nito. Tila tumatagos sa kanyang pagkatao ang titig nito. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib kaya nag-iwas siya ng tingin. It's not that I hate it, mahinang sagot niya, pagkatapos ay nag-init ang kanyang mukha. You didn't hate it, malakas na tanong nito. Nakita niya sa gilid ng mga mata niya na tumayo ito at naglakad palapit sa kanya, pagkatapos ay huminto ito sa harap niya. Jasmine, hindi siya tuminag, ngunit maya-maya lang ay napasinghap siya nang ikulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito, pagkatapos ay iniharap siya nito rito. Muling nagsalubong ang kanilang mga mata. There was a glint of anticipation in his eyes. That means you like it, right? Tanong nito sa kanya. I guess, mahinang sagot niya. Pakiramdam niya ay lumubo ang puso niya nang ngumiti ito ng maluwang. He suddenly looked like an adorable child who had just received wonderful gift for his birthday. Bigla siyang niyakap nito ng mahigpit. Pakiramdam niya ay nagwala na naman ang mga paru-paro sa sikmura niya nang magkadikit ang kanilang mga katawan. Sige, kahit paano ay okay na yung isinagot mo. Pero sa susunod, hindi lang I guess, ang isasagot mo kapag tinanong uli kita. Pabirong sabi nito habang nakasubsob ang mukha nito sa kanyang buhok. Hindi niya napigilang tumawa, marahil sa ibang pagkakataon ay hindi siya matatawa sa sinabi nito, ngunit ng mga oras na iyon ay gusto niyang tumawa ng tumawa. Wala sa loob na napahawak siya sa mga balikat nito. Hay, nako, kahit sensitive siya sa edad niya, may mga oras na para siyang bata. Kung dati ay not to turn off siya sa lalaking mas bata sa kanya, sa pagkakataong iyon ay tuwang-tuwa siya. Siguro ay dahil si Amir ang kasama niya. You might not be my ideal man, but I think I'm falling in love with you. Damang-dama ni Jasmine na malaki ang nagbago sa pagitan nila ni Amir habang nasa biyahe sila pabalik sa Maynila. Tuwing nagkakatinginan sila, sabay silang napapangiti. Tila natural na rin dito ang paghawak sa kamay niya tuwing may pagkakataon nito. Hindi niya binabawi ang kamay niya dahil masarap sa pakiramdam ang paghawak nito. Kahit gabing-gabi na sila nakabalik sa Maynila ay nagpumilit pa rin ito na ihatid siya hanggang sa apartment niya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisiguro na nakapasok ka na sa loob ng bahay mo, sabi nito nang nasa tapat na sila ng apartment niya. Oo na nga, nakangiting sabi niya. Gumanti ito ng ngiti at pinisil ang kamay niya. I'll walk you to your door. Hindi pa man sila nagsisimulang maglakad ay natigilan siya nang matanaw niyang bukas ang ilaw sa loob ng apartment niya. Mukhang napuna rin iyon ni Amir dahil biglang humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. May pinag-iwanan ka ba ng bahay mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Wala, kinakabahang sagot niya. Nagpatiuna itong naglakad. Nanatili siya sa likuran nito hanggang sa makarating sila sa tapat ng pinto ng bahay niya. Lalo siyang kinabahan nang makarinig siya ng kung anong ingay mula sa loob. Pinisil ni Amir ang kamay niya, pagkatapos ay binitiwan siya nito at sinenyasang umatras. Tumango siya at humakbang paatras. Sinubukan itong pihitin ang doorknob. Nang hindi yun bumukas ay kumatok ito ng malakas doon. Muli ay nakarinig sila ng pagkilos mula sa loob. Kapag kuwan ay biglang bumukas ang pinto, nakaporma ng lalaban si Amir nang makarinig sila ng matinis na boses. Ate, umawang ang mga labi niya nang bumungad sa kanila ang dalawang batang lalaki na anak ng kanyang papa. Jojo, Joey, anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong niya sa mga ito. 3 taon ang nakalilipas mula nang huli niyang makita ang mga ito. Papa, bulalas niya nang sumungaw ang kanyang ama sa pinto. Jasmine, ilang araw na kitang tinatawagan pero unattended ang cellphone mo. Hindi ka rin tumatawag sa amin.
Nag-alala ako kaya nagpasya kaming pumunta rito. Pero nang dumating kami rito kaninang umaga ay wala ka naman. Mabuti na lamang at mabait ang landlady mo. Nang mapatunayan ko sa kanya na pamilya mo kami, ay ipinahiram niya sa amin ang duplicate key ng apartment mo, paliwanag ng papa niya. Mabilis na napalitan ng guilt ang kaba niya. Sorry po, nagpalit kasi ako ng number. Nawala sa isip ko na ipaalam sa inyo, nahihiyang sabi niya. Sinulyapan niya si Amir na tahimik na nakamasid sa kanya. Bahagya niyang nginitian ito. They're my family. Thank you for worrying about me, aniya rito. Ngumiti ito, saka bahagyang tinapik ang ulo niya. No problem. Sino ang lalaking kasama mo? Nakakunot ang noong tanong ng papa niya sa kanya. Napangiwi siya nang makita niya ang pagdududa sa mukha ng kanyang papa. Bago pa siya makasagot ay sumungaw ang madraste niya. Pa, ganyan mo ba dapat harapin ang anak mo, pagkatapos ng matagal ninyong hindi pagkikita? Nginitian siya ng madraste niya. Welcome home, Jasmine. Pinakialaman ko na ang kusina mo. Pa, bakit hindi mo muna sila papasukin? Bahay ito ni Jasmine. Bahagyang umatras ang papa niya upang bigyan sila ng daan, ngunit nanatili pa rin itong nakatitig kay Amir. Sinulyapan niya si Amir upang humingi ng paumanhin dito, ngunit nginitian lang siya nito na tila hindi nababahala. Bahagya pa siyang itinulak nito upang maunang pumasok. Napabuntong hininga siya. Bakit parang biglang gumulo ang sitwasyon? Marahas na nagbuga ng hangin si Jasmine. Naroon siya sa kusina at nakasilip sa sala, kung saan naroon ang kanyang papa at si Amir. Kanina pa tanong ng tanong ang papa niya, ng kung ano-ano kay Amir. Magalang na sinasagot ito ni Amir, ngunit siya ay nauubusan na ng pasensya. Walang dahilan para i-interrogate ng kanyang papa si Amir. Nakakahiya, hindi na siya nakatiis. Lumapit siya sa mga ito. Papa, pagod na siya kaya uuwi na siya. Huwag niyo namang ganyanin ang boss ko, saway niya rito. Bumaling sa kanya ang mga ito. Masama bang kilalanin ko ang lalaking nakasama mo ng 2 araw sa isang malayong lugar? At kung boss mo siya, lalong dapat na kilalanin ko siya. Anak kita kaya natural lang na mag-alala ako kung sino ang nakakasalamuha mo. Matatag na sabi ng papa niya. Papa, it's okay Jasmine. Willing naman akong sagutin ang lahat ng tanong ng papa mo, nakangiting sabad ni Amir. Nafu-frustrate na bumalik siya sa kusina at umupo sa mesa. Napatingala siya ng ilapag ng kanyang madrasta ang isang tasa ng kape sa harap niya. Nakangiti ito habang nakatunghay sa kanya. Pinatulog na nito ang mga kapatid niya sa kanyang kwarto dahil gabi na. Isa sa mga ipinagpapasalamat niya ay mabait ang naging asawa ng papa niya. Pagpasensyahan mo na ang papa mo, Jasmine. That's his way of showing how much he cares about you. Nagpanik talaga siya nang hindi ka namin makontakt. Kaya nga sumugod kaming lahat dito, para masiguro naming maayos ang kalagayan mo. Nag-aalala siya kung ano ang buhay mo na malayo sa kanya. Mahinang sabi nito sa kanya. Ang frustration niya ay napalitan ng kakaibang damdamin. So, they really cared about her at nag-aalala ang mga ito na mag-isa siyang naninirahan sa Maynila. Nakakahiya mang aminin pero may mga pagkakataong nagse-self-pity siya at naiisip niya na hindi na siya importante sa papa niya mula nang magkaroon ito ng bagong pamilya. Masaya siya dahil nagkamali siya ng akala. Masaya rin siya dahil nag-aalala rin sa kanya ang madrasta at mga kapatid niya. Umupo ang madraste niya sa kanyang tabi. Sa tingin ko, wala kaming dapat ipag-alala. Nakikita kong mabuting lalaki ang boss mo. O talaga bang boss mo lang siya? Tila nanunudyong tanong nito. Nag-init ang kanyang mukha. Pasimpleng sumulyap siya kay Amir. Pakiramdam niya ay tumalon ang puso niya nang sumulyap din ito sa kanya. Bahagya pa itong ngumiti, bago ibinalik ang tingin sa kanyang papa. Pagbaling niya sa kanyang madrasta, nakangiti ito habang pinagmamasdan siya. Hindi ko pa alam kung anong meron sa amin. Pero sigurado ako, it's something special, pabulong na sagot niya rito. Lumuwang ang pagkakangiti nito, pagkatapos ay tinapik ang kanyang kamay. I'm happy for you. Sandali nga, patitigilan ko na ang papa mo sa kakatanong sa boss mo, para makapagpahinga ka na rin, anito at tumayo na ito. Tumayo rin siya at sinundan ng madraste niya. Papa, tama na yan. May pasok pa silang 2 bukas. Kailangan ng umuwi ni Amir para makapagpahinga, saway ng madraste niya sa papa niya paglapit nito sa mga ito. Oh, siya, tila sumusukong sabi ng papa niya, pagkatapos ay bumaling ito kay Amir. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Kahit pa ikaw ang boss niya, hindi kita palalampasin, seryosong sabi nito. Papa, naieskandalong saway niya rito. Don't worry, sir. I'll never hurt her, seryosong sagot ni Amir. Ngumiti ang papa niya at tumayo na rin.
Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan. Sorry kung naharang ka ni Papa, ani Jasmine kay Amir nang nasa labas na sila ng apartment. Ngumiti ito, sa kabahagyang pinisil ang pisngi niya. I said it's okay, makikilala ko rin siya sa hinaharap kaya walang kaibahan kung ngayon kami nagkausap, pabirong sabi nito. Napangiti siya sa implikasyon ng sinabi nito. Fine, sige na, malalim na ang gabi, kailangan mo nang umuwi. Sige, bye. Paalam nito at tumalikod na. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ito, nang muli itong humarap at lumapit sa kanya. Mabilis na hinalikan nito ang kanyang mga labi. Saglit lamang iyon, ngunit bahagya pa rin siyang natulala sa ginawa nito. Good night kiss ko yun sa iyo. See you tomorrow, nakangiting sabi nito, sa katuluyan ng naglakad papunta sa kotse nito. Nakangiting sinundan na lamang niya ito ng tingin. Habang ginagawa niya iyon ay may nakumpirma siya. In love na talaga siya rito, at wala siyang makapang pagsisisi sa puso niya. Sumugod ang buong pamilya mo rito sa Maynila dahil ang akala nila ay kung ano na ang nangyari sa iyo. Kahit ako, ganun din ang gagawin ko. Kasalanan mo iyan, Jasmine, sermon ni Aya kay Jasmine. Naroon silang magkakaibigan sa isang restaurant di kalayuan sa opisina nila. Minsan sa isang buwan ay doon sila kumakain ng tanghalian upang maiba naman. Kanina ay niyaya siya ni Amir sumabay mag-lunch dito, ngunit tinanggihan niya ito dahil minsan lang silang kumain sa labas na magkakaibigan. Pero nangako siya kay Amir na sabay silang magdi-dinner mamaya. Alam ko, humingi na nga ako ng sorry sa kanila. Ipinaliwanag ko na rin kay Papa na okay naman ako rito. Honestly, I think what I did was a good thing, too. Kasi kung hindi sila sumugod sa Maynila, habang buhay kong iisipin na hindi ako mahalaga kay Papa dahil may bago na siyang pamilya. Nalaman ko na mahalaga pa rin ako sa kanya at maging sa asawa niya at sa mga kapatid ko, nakangiting sabi niya sa mga ito. Kaya ba blooming na blooming ka ngayon, dahil sa pamilya mo? Tanong ni Letty sa kanya. Natigilan siya, bigla ay naalala niya si Amir at ang mga nangyari sa pagitan nila. Napangiti siya, ano ang ibig sabihin ng ngiting iyan, ha? Don't tell me, nagkaroon na ng development ang relasyon niyo ng boss mo. Tila curious na tanong ni Aya sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya, paano mo nalaman? Tumawa si Letty, tumirik ang mga mata ni Aya. Matagal na naming napapansin yun, ikaw lang ang hindi. Lumuwang ang pagkakangiti niya dahil sa kilig. Sa totoo lang, iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoon. Napakasarap pala yun sa pakiramdam. Well, I'm happy for you, Jasmine. Pero ayos lang ba sa iyo kahit hindi siya ang ideal man mo? Masyado pa siyang bata para sa age mo. Kapag in love ka, natural na sasabihin mong age doesn't matter. Pero sa katagalan, lalabas din ang disadvantages ng agwat ng edad nyo. Do you think he's mature enough to handle every situation? Baka kapag may pagka-childish siya, lagi lang kayong magkaroon ng petty arguments. Believe me, nakakapagod yun. Dahil sa petty argument na yan, kaya kami naghiwalay ng ex ko. Tapos kapag umabot ka na sa edad na 30, 26 pa lang siya. Tiyak na marami pa siyang makikilalang babae. Kapag nagloko siya in the future, may iwan kang luhaan, dahil siya ay bata pa at ikaw hindi na. Seryosong sabi ni Aya sa kanya. Napangiwi siya. Ang pessimistic mo naman, Aya. Nagsisimula pa nga lang sila, hiwalayan na agad ang sinasabi mo, kontra ni Letty kay Aya. Nasabi ko lang yun dahil kaibigan natin si Jasmine. Ang sa akin lang, sa edad natin, mas mabuti nang pumasok sa isang relasyon na siguradong panghabang buhay. Hindi lang ikaw ang dapat willing na lumagay sa tahimik kundi pati yung partner mo. Bata pa si Amir kaya malabong gugustuhin niyang mag-asawa agad. Ang marrying age pa naman ng mga lalaki ay nasa 30s. Aba girl, kung ganun, ilang taon ka na nun? 6 years na ang anak ni Letty pag nagkataon. Hindi ba gusto mo nang magpamilya? Tanong ni Aya sa kanya. Biglang nawala ang saya niya. Napaisip siya sa sinabi nito. May punto ito, at dahil sa tingin ay sobrang tumpak ang mga sinabi nito, hindi na niya nagawang mga tuwiran. Tumikhim si Letty. Well, matagal pa naman iyon. I enjoy mo na lang kung anong meron kayo ngayon. Besides, wala naman talagang lalaking papasa sa lahat ng standards natin. Noong una ay hindi ko naman agad nagustuhan si Damon, dahil sa tingin ko ay masama ang ugali niya at ubod pa ng sungit. Anito sa kanya, hindi pa siya nakakaisip ng sasabihin nang biglang may tumawag sa kanya. Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig, nakita niya si Winona. Nakangiting kumaway ito sa kanya, pagkatapos ay may sinenyasan ito upang lumapit dito. Maya-maya lang ay may lumapit dito na isang matangkad at guwapong lalaki. Base sa kilos at tindig ng lalaki, mukha itong kagalang-galang at responsable. Nang bumaling sa kanila ang lalaki at mapatingin sa kanya, tila natutuwang ngumiti ito sa kanya. Nandito rin pala kayo, Jasmine.
Ang saya naman, nakangiting sabi ni Winona paglapit nito sa kanila, habang nakasunod dito ang lalaking kasama nito. Siya nga pala ang pinsan ko, si Michael. Last day na ng bakasyon niya kaya nag-lunch kami rito. Michael, mga office mate ko, sina Aya, Letty at alam kong nakilala mo kaagad siya, si Jasmine, anito habang nakatingin sa kanya. Nakangiting nakipagkamay si Michael kina Aya at Letty. Nang sa kanya na ito nakipagkamay ay maluwang ang ngiti nito. I'm glad I finally met you, Jasmine. Ang akala ko ay hindi na kita makikita dahil tinanggihan mo ang alok kong date sa iyo noon, pabirong sabi nito sa kanya. Apologetic na ngumiti siya rito, at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Ito pala ang lalaking gustong ipa-blind date ni Winona sa kanya noon. I'm sorry, lagi kasi akong busy sa work. Well, ngayong nagkita na kayo, bakit hindi muna kayo magkape man lang to get to know each other? Hindi ba, Aya, Letty? Masiglang tanong ni Winona sa mga kaibigan niya. Napatingin siya sa mga kaibigan niya na nagkatinginan din, pagkatapos ay sabay nang umiti ang mga ito sa kanya. Oo nga naman, okay lang siguro kung malate ka ng kaunti. Sa dami ng overtime mo, pwede ka nang mag-half day ngayon, ani Aya sa kanya. Great, thank you girls. Magiliw na sabi ni Michael. Napabuntong hininga siya, paano pa siya magsasalita kung napagkaisahan na siya ng mga ito? Isa pa, sa tingin niya ay hindi masamang tao si Michael. Hey, busy as always, boss. Nakangiting bungad ni Amir kay Damon pagpasok niya sa opisina nito. Nagangat ito ng tingin mula sa mga papeles na binabasa nito. Yes, kung pinili mong magtrabaho sa kumpanya ng mga magulang mo, siguradong subsob ka rin sa trabaho gaya ko, pabirong sagot nito. Tumawa siya pagkatapos ay umupo siya sa silya na nasa tapat ng mesa nito. Kaya pa ng parents ko na wala ako roon. Mas interesado ako sa furniture kaysa sa interior design. By the way, eto yung susing hiniram ko. Salamat, utang ko sa iyo ang lahat, aniya, saka inilapag sa ibabaw ng mesa nito ang pumpo ng susi ng malaking bahay na tinuluyan nila ni Jasmine noong dumalo sila ng conference. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. It went well. Paano mo siya nakumbinsi na doon ko kayo pinatuloy, kahit afford ko naman na ikuha kayong tig-isang hotel room doon? Tila nako curious na tanong nito. Ngumisi siya, kilala ko si Jasmine. Ang tanging paraan para seryosuhin niya ako, ay kung dadaanin ko siya sa gulat. Kung sa hotel kami tumuloy, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong magkausap, dahil tiyak na magkukulong lang siya sa hotel room niya. And yes, it went well, thanks to you. Tumawa ito. Well, I'm happy for you. Kahit noong una kitang nakilala, ginagawa mo ang lahat ng bagay sa sarili mong paraan. Kaya nga ibinigay ko sa iyo ang posisyon mo ngayon, sabi nito. Ngumiti siya, nakilala niya si Damon Valencia nang minsang magkita sila sa isang furniture design conference na ginanap sa Amerika. Pareho sila ng insights tungkol sa mga napag-usapan doon, kaya nagkasundo sila. Eventually, naging magkaibigan sila sa kabila ng malaking agwat ng edad nila. Kaya nang alukin siya nito ng trabaho, ay hindi siya nagdalawang isip na tanggapin iyon. Bukod doon, kilala ng mga magulang niya ang pamilya Valencia, lalo na ang lolo ni Damon na si Melchor Valencia, dahil ilang beses daw nakasosyo ng mga ito ang huli sa ilang mga proyekto noon. Tumayo na siya. Well, tinanggap ko ang posisyon ko dahil pareho tayo ng takbo ng isip. Mauna na ako, tapos na ang lunch break. Baka bumalik na si Jasmine, aniya rito. Palabas na siya ng opisina nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok doon ang lolo ni Damon. Damon, I need to talk to you, malakas na sabi nito. Napahinto ito nang makita siya. Bahagyang umaliwalas ang mukha nito. Oh, Amir, iho, nandito ka pala. How are your parents? Tanong nito sa kanya. They're perfectly fine, nakangiting sagot niya rito. Ano ba ang gusto mong sabihin, lolo? Tanong ni Damon. Nawala sa kanya ang atensyon ng matanda, at muling kumunot ang noo. Ang pinsan mo, may ginawa na namang kalokohan ng batang yun. Sumusobra na talaga siya, dapat ay turuan na siyang leksyon. Galit na sabi nito. Sumenyas siya kay Damon na lalabas na siya. Tumango ito at saka bumaling sa lolo nito. Ano na naman ang ginawa ni Brett? Hindi na niya narinig ang pinag-usapan ng mga ito, dahil nagmamadali na siyang lumabas. Sumakay siya sa elevator pababa. Ilang oras pa lamang niyang hindi nakikita si Jasmine ay hinahanap-hanap na niya ito. Napangiti siya, laging ganoon ang reaksyon niya tuwing naiisip niya ito. Nang malapit na siya sa departamento nila ay mas binilisan niya ang paglalakad. Ngunit ang saya niya ay napalitan ng pagtataka nang makita niyang wala pa si Jasmine sa cubicle nito. Kapag kuwan ay may narinig siyang hagik-gikan sa isang panig. Nang lumingon siya ay nakita niya ang ilang mga empleyado na nagkukumpulan. Isa roon si Winona. Natatandaan niyang minsan nang niyaya nito si Jasmine na makipag-date sa pinsan nito. Feeling ko talaga, sila ang para sa isa't isa.
Akalain mo yun, just when my cousin was about to leave, nakita namin si Jasmine sa restaurant. At mukhang pareho silang attracted sa isa't isa. Kasi na kay Michael na ang lahat ng hinahanap ni Jasmine sa isang lalaki. Guwapo, financially stable, responsible, mabait, at mature. Siguradong masaya na silang nag-uusap ngayon habang nagkakape. Ang galing kong matchmaker, ano? Pagbibida ni Winona sa mga kausap nito. Kumabog ang dibdib niya, kasalukuyang nakikipag-date si Jasmine sa ibang lalaki. Isipin pa lamang niya yun, ay parang may tumatadyak na sa sikmura niya. No, ayaw niyang makipag-date si Jasmine sa ibang lalaki. Hindi niya gusto ang posibilidad na mahahanap nito ang ideal man nito, pagkatapos sa huli ay pipiliin ito yun kaysa sa kanya. The thought left a bitter taste in his mouth. Mabilis na lumapit siya sa grupo ni Winona. Where are they? Seryosong tanong niya sa mga ito. Napasinghap ang mga ito at napalingon sa kanya. Mukhang nabaghan ang mga ito sa seryosong anyo niya. Sir, tila natarante si Winona. Kung lalaki lang ito, malamang ay pinilipat na niya ang leeg nito sa sobrang inis. Itinatanong ko kung nasaan si Jasmine. Sigaw niya sa mga ito. Alam niyang pinagtitinginan na siya ng halos lahat ng empleyado roon, dahil sa lakas ng sigaw niya ngunit wala siyang pakialam. Sa nanginginig na tinig, ay sinabi ni Winona sa kanya ang pangalan ng coffee shop kung nasaan si Jasmine. Nang marinig yun ay mabilis at malalaki ang hakbang na lumabas siya ng departamento nila. Umihingal na narating ni Amir ang coffee shop na sinabi ni Winona sa kanya. Pagpasok niya roon ay inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Pakiramdam niya ay huminto ang tibok ng puso niya nang makita niya si Jasmine at ang isang lalaki na nakaupo sa dulong bahagi ng coffee shop. Masayang nagtatawanan ng mga ito. Kapagkuan ay nakita niyang humigop ng kape si Jasmine. Ikinuyo niya ang kamay niya nang makita niyang nagangat ng kamay ang lalaki at pinunasan ang gilid ng mga labi ni Jasmine. Nang tila nahihiyang ngumiti si Jasmine sa lalaki ay nagdilim ang paningin niya. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa mga ito. Kung kailan nakatayo na siya sa tapat ng mga ito ay saka lamang siya napansin ng mga ito. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Jasmine nang makita siya nito. Anong ginagawa mo nito sa oras ng trabaho? Malamig na tanong niya kay Jasmine. Umawang ang mga labi nito. Mababakas ang guilt sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Tinitigan niya ito. Alam niya na wala siya na karapatang magpakita ng ganoong emosyon dito. Nangako siya rito na hindi niya ito mamadaliin. Ngunit ang akala niya ay okay na sila. He thought she already loved him as much as he loved her. Ang akala niya ay sapat nang nagtapat siya rito. Ipinakita niya rito kung gaano ito kaimportante sa kanya, dahil baka sakali ay matutuhan din siyang mahalin ito. Kahit kailan ay hindi niya ginawa ang mga bagay na iyon sa ibang babae. Pero hayon at masayang nakikipag-date ito sa ibang lalaki. Para na rin siyang sinaksak nito sa kanyang dibdib. Pare, sino ka ba? Shut up! Malakas na saway niya sa lalaki. Nakita niyang natilihan ito, ngunit muli siyang tumingin kay Jasmine. Let's go, utos niya rito. Nang hindi ito tumalima ay hinawakan niya ito sa braso at pinilit na tumayo. Teka, ano bang nangyayari sa iyo? Sa wakas ay tanong ni Jasmine sa kanya. Hindi siya sumagot, sa halip ay hinila niya ito. Ngunit bago pa man sila makapaglakad ni Jasmine ay marahas na hinila ng lalaki si Jasmine palayo sa kanya. Saan mo siya dadalhin? I'm her date, matigas na sabi ng lalaki sa kanya. Madilim na rin ang mukha nito. Lalo siyang nagngit-ngit sa sinabi nito. Tingnan pa lang niya ang mukha nito na walang kapintasan ay nanginginig na ang kalamnan niya sa paninibugho. Bago pa niya napigilan ang sarili ay inundayan na niya ng suntok ang mukha nito. Bumalandra ito sa sahig. Napatili si Jasmine nang biglang suntukin ni Amir si Michael. Marahas na nilingon niya si Amir. What are you doing? Galit na tanong niya rito. Pinagtitinginan na sila ng mga tao roon. Bigla na lamang itong sumulpot doon, na tila handang pumatay ng tao. Oo nga at guilty siya dahil wala siya sa opisina sa oras ng trabaho, pero sana man lang ay tinanong siya nito ng maayos sa halip na gumawa ito ng eskandalo roon. Hindi ito sumagot. Sa halip ay tiningnan siya nito na tila naghihinakit. For a moment ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Parang nais niyang haplasin ang mukha nito upang mawala ang hinanakit na nakikita niya sa mga mata nito. Ngunit mali pa rin ang ginawa nito at gusto niyang malaman nito yun. Bumaling siya kay Michael at dinaluhan agad niya ito. Michael, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya rito. Napasinghap siya nang makita niyang may bahid ng dugo ang gilid ng mga labi nito.
Who is he? Ang sakit galit na sabi nito. I'm sorry. Mahirap I explain. I'm really sorry. Hinging paumanhin niya rito. Get up Jasmine, utos ni Amir sa kanya sa malamig na tinig. Wala man lang bahid ng pagsisisi sa tinig nito. Inalalayan niyang tumayo si Michael. Michael, sorry talaga. We'll talk again when you get back. Okay, kakausapin ko muna ang lalaking ito, aniya kay Michael. Kahit mababakas ang inis sa mukha nito, ay marahan itong tumango. Bahagya niyang initian ito, huminga siya ng malalim bago niya hinarap si Amir. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Halika nga, malamig na sabi niya rito. Nagpatiuna na siyang lumabas ng coffee shop. Nararamdaman niya ang pagsunod nito sa kanya. Walang dahilan para mag-sorry ka sa kanya. Hindi mo rin siya kailangang alalayan dahil kaya niyang tumayong mag-isa. Tila naiinis na sabi nito mula sa kanyang likuran nang nasa harap na sila ng building ng Valencia Furniture. Humugot siya ng malalim na hininga upang kalmahin ang sarili niya pagkatapos ay hinarap niya ito. Talagang wala akong dahilan para mag-sorry dahil ikaw dapat ang gumawa nun. Ano bang pumasok sa isip mo at bigla ka na lang nag-eskandalo roon? Nanuntok ka pa ng lalaking walang kasalanan sa'yo. Galit na sabi niya rito. Bumiling ang mukha nito. Anong pumasok sa isip ko? I expected you to be at the office after lunch break but there you are, dating some guy. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Malakas na sabi nito. Napamaang siya rito. It's not what you think it is. Hindi ko lang siya matanggihan kasi nandyan na. Napilitan lang akong pumayag, malumanay na paliwanag niya rito. Napilitan. Tawa ka ng tawa kanina habang kausap mo siya at mukhang enjoy na enjoy ka. Yun ba ang napilitan lang? Nanunumbat na tanong nito sa malakas pa ring tinig. Ang ilang dumaraan doon na napapatingin na sa kanila. Nag-init ang mukha niya, kahit sinong makarinig sa pag-uusap nila, iisiping nahuli siyang nanlalalaki. Would you stop acting so childish? It was nothing. Makwento lang siya at nakakatawa pero walang ibang kahulugan yun. Ano ka ba? Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mukha nito. Childish, hanggang ngayon ba yan pa rin ang tingin mo sa akin? Naghihinanakit na tanong ni Amir. Natigilan siya at nagilty. Alam niyang inferiority complex nito ang edad nito pagdating sa kanilang dalawa. Hindi sa ganun, malumanay na sabi niya. Then what? Tell me honestly, Jasmine. Are you really that bothered by the difference in our ages? Ganoon ba yun kahalaga sa'yo, kaya hindi mo ako magawang mahalin na gaya ng pagmamahal ko sa'yo? I love you despite the difference in our ages. I just love you as you are. You may not be the most beautiful woman in the world, but to me, you are number one. Hindi ba pwedeng maging ganoon din ako sa iyo? I know I'm not your ideal man, pero hindi pa ba sapat ang lahat ng nasabi at naipakita ko sa iyo para maisip mo na baka ako pala ang lalaking matagal mo nang hinahanap? Na hindi mo na kailangan pang tumingin sa iba kasi nandito na ako. Hindi ba pwede yun? Madamdaming pahayag nito. Pakiramdam niya ay piniga ang puso niya. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Nagigilty siya at nasasaktan dahil kahit hindi niya intensyon, siya ang dahilan ng pait na nakikita niya sa mukha nito. Ngunit kasabay niyon, pakiramdam niya ay hinaplos ng mainit na kamay ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Tulad ng dati, naging tapat na naman nito sa nararamdaman nito sa kanya. Lahat ng sinabi nito ay nagdulot ng kakaibang saya sa kanya. Sa kabilang banda ay nakaramdam din siya ng pagkapahiya sa sarili. Kumpara kay Amir, hindi siya tapat sa sarili niyang damdamin. Siyempre, minahal niya siya, ngunit masyado niyang ina-analyze ang lahat ng mga bagay. Hindi niya hinahayaang mag-grow ang nararamdaman niya. Masyado niyang dinibdib ang mga sinabi ni Aya kanina at nag-over-analyze siya. Tama si Letty, nagsisimula pa lang sila ni Amir, ngunit iniisip agad niya ang mga maaaring hindi magandang mangyari sa relasyon nila. Ngayon ay napagtanto niya na kung sakaling may hindi magandang mangyari tulad na lang ng pagtatalo nila ngayon, wala yung kinalaman sa edad nila at malabong maging kasalanan lang nito yun. May kasalanan din siya dahil kung inamin agad niya rito na mahal din niya ito, hindi ito masasaktan ng ganoon. Kung sa simula pa lang ay tumanggi agad siyang magkape kasama ang isang lalaki na alam niyang may interes sa kanya, hindi sana nangyari ang eskandalo nila kanina. Bakit hindi ka sumagot? Natatakot ka ba na lalo akong masasaktan sa isasagot mo? Hindi mo kailangang maging mabait, Jasmine. If you don't like me, then tell me. I'm tired of this. Nagangat siya ng tingin dito. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Sinabi ko na sa iyo dati na hindi ako ang tipo ng lalaking namimilit ng babae.
In fact, first time kong ginawa ang lahat ng sinabi at ipinakita ko sa'yo. I've never met a woman I was willing to do everything for before I met you. I just thought that if I did my best, I would make your heart beat a little faster, then you'll notice me and learn to love me in the process. Pero kung kabila ng lahat ay wala pa rin yung epekto sa'yo, hindi kita pipilitin. Shut up! Mahinang saway niya rito dahil hindi na niya kayang pakinggan ang mga sinasabi nito. Alam niya, he was about to tell her that he was giving up on her. Ayaw niyang mangyari yun, dahil lang ba sa pagiging slow at tanga niya ay mawawala ang lalaking mahal niya. Fine, I'll leave you alone now, Anito. Akmang tatalikod na ito nang maagap na lumapit siya rito, at hinawakan ng batok nito upang mailapit ang mukha nito sa mukha niya. Pagkatapos ay walang salitang hinalikan niya ang mga labi nito. Naramdaman niya na natense ito. Nang maramdaman niyang tila itinulus ito sa kinatatayuan nito ay pinakawalan niya ang mga labi nito, ngunit hindi siya lumayo nito. Tiningalan niya ito, nasalubong niya ang nagtatanong at tila nagtatakang mga mata nito. Tama na, huwag kang magsalita na para bang iiwan mo ako, mahinang sabi niya rito. Amir, hindi totoong baliwala sa akin ang lahat ng sinabi at ginawa mo. Ang totoo, lahat ng yun ay nagpasaya sa akin. And for the record, you make my heart beat faster wildly. In fact noon pa mang una tayong nagkita at nagkasama sa hotel room mo. I was captivated by the fact that I felt so comfortable with you, kahit hindi pa natin lubos na kilala ang isa't isa. Noong umagang nagising ako, hindi ko talaga gustong umalis nang hindi nagpapaalam sa iyo. Ang totoo, noong umalis ako ay nanghihinayang ako nang maisip ko na hindi na uli tayo magkikita. Kaya nang makita uli kita rito, nagulat ako. Kaya ako umiwas ay dahil natakot ako na baka ipagkalat mo ang unang pagkikita natin. But deep inside, I felt really, really happy. Sige na, aaminin ko na sabi ng mga kaibigan ko ay may pagka-dense daw ako. Ang akala ko kasi nang iinis ka lang at malabong magkagusto ka sa akin. I mean, for sure marami ka pang magugustuhan na mas maganda at mas batang babae kaysa sa akin. Then I kept on overanalyzing things, kaya hindi ko masabi-sabi sa iyo ang totoong nararamdaman ko, mahabang paliwanag niya. Nawala ang pait sa mukha nito, napalitan iyon ng pag-asa. Anong nararamdaman mo? Mahinang tanong nito. His breath fanned her face. Hinapit nito ang kanyang baywang. Huminga siya ng malalim, na mahal kita, minahal na yata kita, bago mo pa man sabihin na mahal mo ako. Pero binaliwala ko yun, kasi lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ka kasama sa choices ko. Kasi, ang totoo, ang hinahanap kong lalaki ay yung willing na pakasalan na ako. Bata ka pa at baka marami ka pang ibang gustong gawin kaysa magpamilya. Kaya ginawa ko ang lahat ng paraan para i-ignore ang nararamdaman ko sa iyo. Kaya lang ay bigla kang nagtapat ng nararamdaman mo sa akin kaya sa huli, hindi ko rin napigilan ang aking sarili. I love you, Amir Suarez, madamdaming pahayag niya. Umitig ito sa kanya, kapag kuwan ay sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Humigpit ang pagkakayakap nito sa baywang niya at lalo siyang hinapit palapit dito. Jasmine, ang tagal kong naghintay na marinig iyon sa iyo, masayang sabi nito, saka hinalikan siya ng mariin sa kanyang mga labi. Saglit lamang iyon at muli ay pinagmasdan siya nito. Para sabihin ko sa iyo, nagsayang ka lang ng panahon sa pag-a-analyze mo. Ang sabi mo ay marami pa akong magugustuhang ibang babae. Pues, nagkakamali ka dahil ikaw lang ang gusto ko. Nag-aalala ka na baka marami pa akong gustong gawin, pero alam mo ba kung ano lang talaga ang gusto ko at handa akong gawin sa lalong madaling panahon? Tanong nito. Ano? Ngumiti ito at bahagyang inilapit ang bibig sa tapat ng kanyang tainga. I want to marry you, seryosong sabi nito. Napaawang ang mga labi niya at nanlaki ang mga matang napatitig siya rito. Amir, I'm serious. Jasmine, noong gabi pa lamang sa hotel room habang pinagmamasdan kitang natutulog sa sofa, naisip ko agad na kung mukha mo palagi ang makikita ko sa araw-araw bago ako matulog, at pagising ko sa umaga, sigurado ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa mundo. Noon pa lang ay nasabi ko sa sarili ko na I want to marry her. Pero kinabukasan ay wala ka na, Anito. Nag-init ang mukha niya, pagkatapos ay napangiti. Kasi, noong umagang iyon, sinubukan kitang gisingin, kaya lang ay bigla mo akong hinapot at hinalikan habang natutulog ka, pag-amin niya. Namilog ang mga mata nito. I did, tumango siya. Kaya nga para malaman mo, since that time, you've made my heart beat so fast, you know. Tumawa ito, pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit.
Does that mean you're going to marry me? Ngumiti siya at bumanti ng yakap dito. Of course, matagal kitang hinintay, tatanggihan pa ba kita? Pabilong tanong niya rito. Mabuti naman, we're going to stick together from now on, okay? Yes. Kailangan agad niyang sabihin kina Letty at Aya na ikakasal na rin siya. Ang saya-saya. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jasmine at Amir. Kung ang dalawang tao ay meant to be together, sa huli ay mahahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa sa mga bisig, anuman ang mangyari. Minsan, may taong darating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan, takes your heart by surprise, at magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Minsan kailangan ituro sa iyo ng mundo, ang tama sa paraang masaktan ka, para tigilan mo na ang mali at malaman ang pinagkaiba at hindi. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan, at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.